merong negative dito, no, na for some of you, pwedeng nagkakaroon ng temptasyon sa person mo, mga kapiksi, no, sa paligid niya. Temptasyon, tukso, pwedeng third party, mga kapiksi, na parang tinitest kung gaano siya ka-committed sa'yo or kung marupok ba siya, mga kapiksi, okay? Pero itong person mo, if ever man, no, na bumigay siya dito sa temptasyon na to, hindi ito mapakali, mga kapiksi, nakukonsensya ito sa ginawa niya sa'yo, and nagsisisi siya, okay? Kumbaga parang may mga regrets. Pwedeng hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin guys kung ano yung current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. Kapag love reading guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin to. Ito yung mga mensahe sa inyo or mga love message or mga pwede nyo na-experience guys. This could be the one. So pwedeng siya na talaga yung partner na nakatadhana para sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng nasa kanya na lahat ng hinahanap nyo, guys. Pwede rin na through thick and thin, kayo pa rin yung magkasama kahit na marami kayong mga problema or mga sitwasyon na pinagdadaanan. Sometimes ganun talaga, no? Hindi naman palaging masaya sa relationship. Oftentimes merong mga arguments and disagreements, pero regardless, kahit may mga ganong problema, pwedeng siya at siya pa rin yung binabalikan nyo, siya at siya pa rin yung tinitibok, kumbaga, ng puso nyo, mga kapiksi. Alright? Another message guys is playfulness, no? Ito guys, palagi ko sinasabi, gaangan lang sa relationship. Huwag masyadong madrama, di ba? Huwag masyadong seryoso. Nagre-relasyon tayo, di ba? Para kiligin tayo and sumaya tayo, mga kapiksi. Kapag may drama na, di ba, medyo hindi na masaya kapag ganon, guys. So, although syempre kailangan din natin ng seryoso pagdating sa long-term commitment, mga kapiksi, pero huwag tayo masyadong magpaka-praneng pagdating sa larangan ng pag-ibig, mga kapiksi. Okay? Alright. And make the effort, no? Kailangan effortan talaga yung relationship, guys. Pagdating naman sa relationship, palaging 50-50 yan, guys, no? 50% sa'yo, 50% syempre dun sa person mo. So, yung syempre, yung sa person mo, hindi mo naman makakontrol yon, siya lang yon. Pero at least yung 50% mo, ibigay mo na yung 100%, mga kapiksi, making it possible to do it in a positive way, guys. Okay? Hindi yung 50% galing sa'yo, tapos ang ibibigay mo pa is puro away, puro reklamo, puro, alam mo yun, puro bangayan, diba? So, syempre, yung person mo, magiging reactive lang din yan, mga kapiksi. Kung ano yung ibibigay mo, yun din yung ibibigay niya. And just focus on love and laughter and happiness, diba? Para yun din yung ibigay sa'yo ng person mo, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga message na yan. Shuffle natin to. Tingnan natin yung feelings sa inyo ng person nyo, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Meron din tayong paano pabalikin si ex revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Taurus, mga kapiksi, kayo ay represent ng King of Pens. Ito yung ating feelings energy. Meron dito guys, presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart or yung person nyo, pwedeng ganyan yung zodiac sign nila, mga kapiksi. Pero ang nakikita natin dito guys is, merong negative dito, no, na, for some of you, pwedeng nagkakaroon ng temptasyon sa person mo, mga kapiksi, no, sa paligid niya. Temptasyon, tukso, pwedeng third party, mga kapiksi, na parang tinitest kung gaano siya ka-committed sa'yo or kung marupok ba siya, mga kapigsi, okay? Pero itong person mo, if ever man, no, na bumigay siya dito sa temptasyon na to, hindi to papakali, mga kapigsi, nakukonsensya ito sa ginawa niya sa'yo, and nagsisisi siya, okay? Kumbaga parang may mga regrets. Pwedeng hindi mo naman to nahuhuli, mga kapigsi, pwedeng sikreto lang niya, pwedeng isang beses lang niya ginawa or whatever, pero parang hindi siya sanay na meron siyang ginagawa behind your back, mga kapigsi, and sobrang nagigilty siya, hindi siya makatulog, hindi siya mapakali, guys, and pinagsisisihan niya yun with sincerity, mga kapigsi, no? Sa loob niya, pinagsisisihan niya yung temptasyon, kung pinatulan niya yun, mga kapiksi, kasi hindi siya sanay. And itong person mo, gusto niya na mag-work yung inyong relationship, mga kapiksi, kasi ikaw pa rin yung mahal niya, ikaw pa rin yung gusto niya, ikaw yung mahal niya, ikaw yung mahal niya, ikaw yung gusto niya, ikaw yung nagbibigay ng liwanag sa kanya, mga kapiksi. And gusto niyang magbago for the better, mga kapiksi. Gusto niya maging better version ng sarili niya, para maging karapat-dapat siya sa relasyon nyo, sa pag-ibig na binibigay mo sa kanya, mga kapiksi. So, pwedeng nagkaroon lang to ng, I don't know, minsanan or isang beses or natukso, pansamantala, temptasyon, but nandun yung guilt, no, as in hindi siya sanay, sabi ko nga, and very sincere siya sa kanyang pagsisisi. Disappointed siya sa sarili niya na naging marupok siya, disappointed siya na hinayaan niya na mangyari yun sa inyo or sa kanya, mga kapiksi. Meron ditong presence ng another earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Eto guys, parang nag-iisip siya kung parang gusto, he or she wants to come up clean, no? Ibig sabihin, gusto niyang linisin yung konsensya niya, parang iniisip niya na ipagtapat sa'yo, maging honest siya para malaman mo, para hindi ka nagmumukhang tanga, ganyan. But at the same time, nandun din yung fear sa kanya na baka kapag sinabi niya sa'yo, tuluyan na magbago yung tingin mo sa kanya, magalit ka sa kanya, maghiwalay kayo, yung mga ganun. Sometimes kasi hindi natin natatanggap, diba? So, may mga ganun siyang klaseng fear, mga kapiksi. But, I'm sensing na hindi pa naman niya sinasabi sa inyo, mga kapiksi, at least for some of you. Parang gusto niya na lang din ibaon, no, sa limot. Total nagsisisi naman na siya, and total naman hindi niya na, parang nag-promise siya na hindi niya na yun gagawin, mga kapiksi. And itong person mo, parang nangangako siya sa sarili niya na kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para sa'yo, para makabawi, and ibabalik niya sa'yo yung tamang pagmamahal and respeto na deserve mo. So, ganun kakamahal ng person mo, Taurus, okay? Ganun talaga guys, sometimes may mga mistakes tayo, nagkakasala tayo, diba, during a relationship. Nagkakos tayo ng pain dun sa ating specific person dahil sa mga temptasyon sa paligid, but once na overcome yan, and pwede naman may chance na magbago, mga kapiksi. So depende na lang yan sa inyo,
guys. Okay? So, yeah. Comment down below. But as far as feelings is concerned, mga kapiksi, talagang mahal ka nitong person mo. And, hindi siya papayag. Parang hindi siya papayag na masira kayo or mawala ka sa kanya dahil lang sa mga pagkakamali niya. Okay, so comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo. I-mind nyo na yan sa comment section yung mahal kayo ng person nyo, mga kapiksi. And tingnan natin yung additional message for you guys. Wag magtiis sa mga pasakit. You deserve to be loved always. So ito guys, best advice ito dun sa mga kapiksi natin na paulit-ulit na nagdadanas ng pananakit sa kanila ng kanilang partner or specific person. Depende sa kahit anong uri ng pananakit guys, emotional, mental, physical, verbal, 'di ba? Sometimes yung verbal abuse mas matindi yung sakit na dala nun sa puso, mga kapiksi. Hindi ka nga sinasaktan ng physical, pero kung magsalita naman tagus-tagusan sa puso nyo, 'di ba? So hindi nyo deserve na magtiis sa mga ganong klaseng pasakit sa isang relationship, mga kapiksi. And always remember that you deserve to be loved always, guys. Whether you stay in the relationship or gusto nyong umalis sa relationship, it doesn't matter, mga kapiksi. Ang importante is wag kang makikinig, no? Kumbaga i-filter mo yung mga sinasabi nila. As long as alam mo na hindi totoo yun, padaanin mo lang sa isang tenga mo, okay? And don't let get it through you. Kumbaga, wag mong hayaan na masaksak yung puso mo dahil lang sa mga ugali nila, dahil lang sa mga ginagawa nila. Diba? You should know better, mga kapiksi. Alam mo ikaw, alam mo kung ano yung deserve mo sa buhay, guys, okay? And always pray na sana maging ma-okay kayo ng iyong person and maging ma-okay siya as a person sa iyo. Meron tayong subliminal guys dyan, no? Pampabait, para maging mabait sila, pampamahal, para paliguan nila kayo ng pagmamahal, mga kapiksi. Pwede nyo pakinggan yun guys para makatulong sa inyo. And of course yung self-love and ho'oponopono, if ever man na may mga emotional pain kayo na pinagdadaanan sa relationship nyo, pwedeng makatulong sa inyo. Okay? So that's the advice for you guys. So, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa ating messages. And, yeah, comment down below, guys. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.